Iginiit ng bansang China na hindi aalis ang kanilang mga barko sa pinag-aagawang Panatag o Scarborough Shoal. Taliwas po yan sa naging pahayag ng ating Department of Foreign Affairs. Nakakuha naman ng video ang GMA News nang minsang tinangkang harangin ng mga barko ng China ang barko ng BFAR na papalapit sa Panatag Shoal. Nakatutok si Chino Gaston. Ang videong ito ay kuha raw sa Panatag Shoal nitong May 26. Makikita sa video ang umano'y habulan at girian ng barko ng BFAR at mga barko ng China. Ilang beses nagtangka mga puting barkong markado ng Chinese Marine Research sa tagiliran na harangin ng mas maliit na barko ng BFAR habang ito'y papalapit sa Panatag. Pero dahil mas mabilis ang barko ng BFAR, nalulusutan nito ang mga barko ng mga Chinese. Bahagi ng misyon ng BFAR na bantayan ang mga yamang dagat sa Panatag Island na tinatawag ding Baho de Masinloc. Makikita rin sa video na nakaharang ang dalawang Chinese vessels sa bukana ng Panatag Shoal. Pero sa pagkakataong ito, katakatakang binuksan ng dalawang Chinese vessel at tila nagbibigay daan para makapasok sa shoal. Gayunman, nakita agad ng mga Pinoy ang patibong na kung tawagin ay mooring line o tali na kapag dadaanan ay magdudulot ng aberya kapag pumulupot sa propeller ng barko. Sa kabila ng mga aksyong ito ng mga Chinese vessel, nakapasok sa loob ng Panatag Shoal ang barko ng Pilipinas. Kinabukasan, may dumating na helicopter ng China na tila malapit ang pinagmamasdan ng dalawang barko ng Pilipinas. Lumapit din ang isang rubber boat at pinagkukuhanan ng litrato ang barko ng Pilipinas. We will leave it up to the DFA to clarify that matter with your cabin lights. Noong Sabado, sinabi ng DFA na pinaalis na sa Panatag Shoal ang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR sa utos ng Pangulong Aquino dahil sa bagyo. Maging ang China raw ay magpo-pull out na rin ng mga barko. Pero tahasan itong itinanggi ng China. Sa website ng Chinese Embassy, sinabi ni Foreign Ministry spokesperson Hong Lei na nagtataka nga raw sila kung saan nanggaling ang sinasabing kasunduan na aalis ang mga barkong China mula sa Panatag. Nagpadala pa nga raw ng isang rescue and salvage ship ang China para sakluluhan ang mga barko nila dala ng masamang panahon. Git ng China, patuloy silang magbabantay at mangangasiwa sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Kaya paglilinaw ngayon ng DFA, ang verbal agreement daw sa pagitan ng Pilipinas at China ay pull out daw sa loob ng Panatag Shoal lang o dun lamang sa may lagoon. Just to clarify, there were discussions and consultations between the two sides, and we have agreed that there will be a pull out of ships and vessels from inside of the lagoon. Si Senador Gringo Honasan na Vice Chairman ng Senate Committee on National Defense naniniwalang di na dapat pabalikin ang mga barko. Diba nagre-reklamo tayo na mahina ang ekonomiya natin, mahal ang gasolina, dependent tayo sa oil. Tapos yung barko natin pull out, balik. Gusto kong buhayin talaga yung joint exploration and use. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan na ng PNP kung sino-sino ang mga tumulong sa nawawalang Jordanian journalist para ayusin ang lakad nito patungong Sulu. Gustong malaman ng pulisya kung may pananagutan ang mga ito. Ang dalawang Pinoy TV crew, hindi raw alam ang tunay na pakay ng sinamahan nilang banyagang mamamahayag. Nakatutok si June Veneracion. Nasakuta man ng Abu Sayyaf sa Sulu ang Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atyani at dalawa niyang Pinoy na camera crew. Maayos naman daw ang lagay ng mga ito. The latest information, as they are still in the vicinity of Patikul, and then yun na nga, magandang indicator na hindi sila nahihirapan. Yung lagay ho ng Pinoy, ang report ho sa amin, maayos, at hindi ho parang under duress. Mukhang siguro ho, inaalagaan ho sila at mukhang hindi sila threatened. Gate pa rin ng mga otoridad, walang indikasyon na magsasabing bihag ang tatlo ng mga bandido. Kahit pa eksaktong 1 linggo na silang hindi nagpapakita mula nang umalis para gumawa ng dokumentaryo sa Sulu. Palagay ko naman na nagtagal lang siguro sila doon sa loob para mapagandang lalo yung ginagawa niyang documentary. Yan, hopefully, para sa akin, kung matapos na yan, lumabas na siya para matapos na ang problema ito. Pero sabi ni Chief Superintendent Manuel Barcena ng PNP Western Mindanao, hindi pa raw 100% kumpirmado na nasakutan ng Abu Sayyaf ang tatlo.
Sa pinakahuling impormasyon ng PNP, 22 beses nang nakapunta ng Western Mindanao si Atiani. Ilang beses na raw itong nakapag-interview sa mga leader ng Abu Sayyaf. Lahat daw ng anggulo, tinitignan ngayon ng PNP, kaugnay sa pagkawala ng grupo ni Atiani. Ang Jordanian na yan, pumunta dito for a purpose. Kung ano man yung purpose na yon, siya lang nakakaalam. Pero malalaman din natin yan. Ang problema lang... Nasa Zamboanga si Secretary Robredo dahil sa isang disaster preparedness event. Ayon kay Robredo, ang inaalala niya ay ang mga Pilipino na kasama ni Atiani. Wala raw kasing alam ang mga ito tungkol sa totoong lakad ng Jordanian reporter mula sa Al Arabiya. Kahit pa malaki raw ang ibinayad sa kanila para sumama. I'm sure if there is anyone to blame, yun ho yung nagdala sa kanila ron. Gusto ring malaman ng DILG at PNP kung sino-sino ang mga tumulong kina Atiani para isaayos ang kanilang lakad mula Maynila papuntang Sulu para matukoy kung meron ba silang pananagutan. May mga kumakalat na impormasyon na meron na daw ransom demand para sa tatlo, pero sabi ng mga otoridad, wala itong basihan. Malamang daw, meron lang mga nais manggulo. Mula rito sa Zamboanga City, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nananawagan ng tulong ang mga kaanak ng 2 Pinoy cameramen para mapauwi ng mga ito base sa schedule ng 2 cameramen at ng kasama nilang Jordanian journalist. Nakatakda nilang kapanemin ng isang Abu Sayyaf commander nung araw na mawala sila. Nakatutok si Michael Fahad. Ito ang larawan ng 2 Pilipinong kasama ng Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atiani na nawawala sa Holosulu. Sila sina Rabelito Maiwat Vela at Roland Mapalad Retriro. Tubong del Gallego, Camarines Sur, ang 39 na anyo sa si Rabelito na tumatayong cameraman ni Atiani. 18 taon na siya sa media na mula sa pagiging production assistant ay naging cameraman. May anak si Ramelito na 3 taong gulang at kasalukuyang buntis ang kanyang asawa. Ulila na siya sa ama at kasamang sinusuportahan ang inang may sakit sa puso. At dahil ilang araw nang nawawala ang anak, nagpapaabot na ng mensahe ang ina ni Ramelito. Panawagan niya, sana raw pauwiin na si Ramelito at ang mga kasama nito. Ang anak lang daw niyang tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Nagtatrabaho lamang daw ito at kahit delikado ay nakikipagsapalaran para lamang sa kanila. Ang assistant cameraman naman ni Atiani, ang 23 anyo sa si Roland, tubong naga. Nag-iisang anak at 3 taon pa lang sa industriya. Ito ang opisyal na 1 linggong schedule ng grupo ni Atiani. June 5, Martes hanggang June 9, Sabado. Interview sa mga Muslim sa Maynila ang schedule ni Atiani. June 10, Linggo, lumipad ang grupo sa Zamboanga. At June 11, Lunes, nakapanyan nila si Sulu Governor Adun Sakurtan at Holo Mayor Hussein Amin. Makikita rin sa schedule na ito Martes, June 12, nakaschedule si Atiani na kapanamin si SG Commander Nasser Igasan alias Abu Ali. Araw rin kung kailang huling umanong nakita ang grupo. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung natuloy nga ba ang panayam sa SG Commanders. Lalo't hanggang ngayon, nananatiling nawawala ang grupo ni Atiani. Dahil sa insidente, naungkat ang isyu kung dapat nga bang iban ang mga foreign at local media na mag-interview sa mga terorista tulad ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Pero ayon sa Malacanang, I would imagine that some media groups will have a problem with that. That will have to be discussed if the proposal reaches us. Under our law, it's not allowed. Yes. So will we remind them that they might be ignorant of our laws here? Well, the moment that you arrive, not just in our country, but in any foreign country that you go to, you should be on guard for possible, you should be cognizant of the laws of that place where you are going. Michael Fahad, Nakatutok, 24 Oras. Ikinumba ng malalakas na alon ng seawall sa Barangay Pasungol sa Santa Ana, Ilocos Sur. Napilitan tuloy lumikas sa mga naninirahan malapit sa baybaying dagat. Binitbit nila ang kanilang mga gamit at isinama na rin ang ilang alagang hayop sa pangambang lumaki pa ang mga alon at abutan ng tubig ang kanilang mga bahay. Nananatili sa evacuation center ang mga residente. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan magpatayo ng mas matibay na seawall para hindi na sila malagay pa sa panganib. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. May parating na namang bagong bagyo at para bigyan tayo ng makabuluhang update sa magiging lagay ng panahon, narito na ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Well, dito nga sa latest satellite mula sa Weather Central, makikita natin na tuluyan na ngang lumabas itong bagyong si Butchoy at ito ay nasa may bansa ng Japan.
Pero may binabantayan tayong isang tropical storm at ito ay may international name na Talim. At ito ay nasa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At kung sakaling pumasok ito, tatawagin itong bagyong Karina. At ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong na 570 kilometro dito sa may kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon. At taglay nito ang pinakamalakas na hanging aabot sa 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na 70 kilometro kada oras. Ito ay inaasahang kikilos pahilagang silangan sa bilis na 22 kilometro kada oras. Mel, posibleng pumasok ito ng PAR bukas ng gabi at lalabas din sa araw ng Huwebes. Dito po sa kanyang tinatahak na direksyon ay hindi ito tatama sa kalupaan. Narito yung posibleng direksyon na tatahakin ng bagyo base po sa datos na nakalap ng Weather Central. Makikita natin na tuloy-tuloy itong tatakbo patungo dito sa may northwestern tip ng ating Philippine Area of Responsibility at susundan niya yung direksyon tinahak nitong bagyong si Butchoy. Mel, kahit na wala pa sa Philippine Area of Responsibility itong sentro ng bagyo, ay may epekto na ito, lalong-lalo na dito sa may karagatan ng ating bansa. At yung makikita mo na kulay dilaw dito sa may hilagang kanluran ng Luzon, ito yung posibleng taas ng alon na aabot na sa 5 metro. At ito ay bunsod ng pinaghalong epekto nitong si Talim at yung tinatawag nating hanging habagat. Kaya muli po, payo natin sa ating mga mangingisda dyan sa mga lugar na yan, huwag muna kayong pumalaot lalong-lalo na kung ang inyong sasakyan ay maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, kung titingnan naman natin yung tsansa ng pag-ulan at lakas ng hangin, mapapansin natin na dito sa may Lawag at dyan sa Basco, ito yung Northern Luzon, medyo malakas yung hangin, 10 kilometers per hour at 8 kilometers per hour at yung posibleng pag-ulan mataas po. At dito naman sa ibang bahagi ng Kabisayan katulad ng Iloilo at Cebu, halos mababa ang tsansa ng pag-ulan. At maging dito sa Mindanao din na Mel ay inaasahan din natin ng hindi mataas na pag-ulan. Pero dito sa may Cagayan de Oro at Davao, 100%. Pero ito ay dulot lamang nung tinatawag nating isolated showers at thunderstorms. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Pero teka muna ha, bago ka umalis. Sabi mo kasi kanina, yung tinahak ni Butchoy, yun rin ang tatahakin ni Carmina, no? Yung bang epekto ni Butchoy, ganun din ang abuti natin dahil dyan kay Carmina, Mang Tani. Well, totoo yan. Dito sa latest satellite imagery tinitingnan natin, ang ginawa kasi ni Butchoy, kahit hindi ito tumama sa kalupaan, pinalakas nito yung hanging habagat. At paglayo niya, sumusunod naman itong si Carina at palalakasin nito yung hanging habagat. At ito yung magbibigay ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Luzon, western side ng Luzon, mas maulang panahon ang ating aasahan habang papalapit itong bagyong si Carina. Sang tanong pa, Mang Tani, paki-explain mo pang mabuti. Nasa Hilaga yan di ba? Bakit yung nandoon sa South, ang Zamboanga, ang Davao, Cagayan de Oro, ba ang taas-taas ng posibilidad ng pag-ulan, Mang Tani? Mel, yung nakita natin dito sa may Mindanao, kahit na sabihin natin 90 at 100% ang posibilidad ng pag-ulan, ito ay dulot naman ng local thunderstorm o yung pagkulog-pagkidlat. Wala pong kinalaman yung bagyong si Talim na nandoon sa may dulong bahagi ng ating bansa. So ito po ay dulot ng thunderstorm, hindi lamang dyan sa Davao at Cagayan de Oro at maging sa ibang bahagi rin ng Mindanao, Mel. Maraming salamat sa iyo ang ating resident meteorologist si Ginoong Nathaniel Cruz at napapag-usapan po ang ulan. Tuwing bumubusa